Muli akong nagtungo sa kagubatan kinabukasan. Ewan ko kung ano ang humahatak sa akin sa kasukalan ng kakahuyan. Kuryosidad, likas na o marahil ay kalungkutan. Pagamat mahal ako ng lola, may paghahangad pa rin sa aking puso na hindi maalis. Isang paghahangad na may kinalaman sa ibang uri ng pag-ibig. Hanggang sa dumating sa buhay ko, ang lalaking iyon. Natagpuan ko si Aldo sa kakahuyan. Walang malay na nakahimlay sa talahiban. Kaawa-awa ang kanyang itsura at ayos. Tandang-tanda kong iyon ang mga una kong naramdaman nang makita siya. Inisip ko agad na kailangan niya ng tulong at walang ibang makakagawa niyon, kundi ako. Dinala ko sa aking munting kubo ang lalaki. Hinata ko ang kanyang katawan hanggang marating namin ang kubong lihim kong pinupuntahan sa tuwing nais mapag-isa. Hindi alam ng lola ang tungkol sa kubo na iyon. At wala rin akong balak ipaalam sa kanya ang tungkol sa lalaking ito. Hindi ko rin magawang dalhin ang lalaki sa bahay namin ni Lola sa takot na kagalitan niya ako. Masasabing ilagay ko ang pagdesisyon ng mga sandaling iyon sa aking mga kamay. Nang maipasok ko ang lalaki sa kubo at saka ko lang napagpasdan ang kanyang itsura. Noon lang ako nakakita ng lalaki sa tanang buhay ko. Hindi ko alam ang konsepto ng gwapo o maganda liban sa mga sinasabi sa akin ng lola. Ngunit nang masdan ko ang kanyang mukha, may naramdaman ako sa aking dibdib na hindi ko maipaliwanag, hindi ko maintindihan. Makisig at matipuno ang kanyang pangangatawan. Nakasuot lamang siya ng puting damit na pang-itaas at pantalong asul na pang-ibaba. Matanda siya ng ilang taon marahil sa akin. Dinama ko ang pulso sa kanyang liigan. Humihinga mas siya. Ngunit ano kaya ang nangyari sa kanya? Kung pagmamasdan, parang natutulog lamang siya. Wala namang galo sa kanyang mga katawan. Wala rin akong makitang diferensya, liban sa namamaga niyang paanan na tila na puruhan. May suspetsa akong napilayan ito. Pero bakit wala siyang malay? Naisip ko na baka nakagat siya ng insektong may kamandag na siyang nagpatulog sa kanya. Bigla akong kinutuban. Paano kung siya ay magising? Ano ang aking gagawin? Natakot ako at kaagad lumayo sa lalaki. Iniwan ko siya sa aking munting kubo at ako ay nagbalik sa tahanan namin ni Lola. Ilang kilometro ang layo mula sa aking pinanggalingan. Kinagabihan, hindi na nawala sa isipan ko ang mukha ng lalaki. Ano na kaya ang nangyari sa kanya? Marahil ay nagkamalay na siya at umalis. Ngunit sa itsura ng kanyang paa, malabong siya ay makaalis. Kung hindi naman, posible kayang nakahimlay pa rin siya sa aking kubo. Kung pwede ko lang pabilisin ang gabi at nang mag-umaga na, pero tila ang gabing yun ang pinakahabang gabi sa aking buhay. Kinaumagahan, di na ako nag-atubili pa. Maaga ako nagpaalam sa lola. Saan ka pupunta? Mamamasya lang sa tabing batis, lola. Kay aga-aga naman yata. May inaabangan kasi akong magandang ibon sa isang punong malapit sa batis na ganitong oras lang dumadapo. Gusto ko uli siyang makita. Pagsisinungaling ko. Sige, mag-iingat ka. Opo. Dali-dali ako nagtatakbo kalinsabay ng pagsikat ng araw. Hingal na hingal ako nang marating ang aking kubo. At laking gulat ko sa aking natuklasan. Gising na ang lalaki. Sino ka? Ang tanong niya. Nakaupo siya sa papag. Nagpilit siyang tumangyo. Ngunit ang mukhang matutumba ay kaagad akong kumilos. Hindi ko natiis na hindi siya tulungan at alalayan. Hinawakan ko ang kanyang katawan upang hindi siya matumba. May kung anong sensasyong gumapang sa buo kong katawan. Kung ano man ang ibig sabihin niyon, ay hindi ko alam. Nagtama ang aming paningin at saglit kaming nagkatitigan. Ang lakas-lakas ng kaba ko. May kung anong batubalaning naglalapit sa aming mga mukha. Ngunit sa takot ko'y kaagad din ako umiwas. Nang makaupo siya sa papag ay lumayo na uli ako ng ilang hakbang mula sa kanya. Saglit na katahimikan ang sa aming namagitan. Hindi ko alam kung paano makikipag-ugnayan sa kanya. Natatakot ako. Kinakabahan. Ewan ko kung bakit. Ngunit sa aking paningin, higit siyang magandang pagmasdan kung nakagising. Huwag kang matakot, ang sabi niya sa akin. Nakita kasi niyang umatras ako, na tila ba nangangamba sa kung anumang maaari niyang gawin. Hindi kita sasaktan, patuloy ng lalaki. Nais ko lang magpasalamat. Magpasalamat saan? Ang pagtataka ko. Napangiti siya. Lalo kong naramdaman ang malakas na pagpintig ng aking puso sa pagtulong mo sa akin. Pagtulong, pagtataka ko.
Wala naman akong ginawa. Hindi ba ikaw ang nagdala sa akin sa kubo na ito? Oo, tinulungan mo ako nung ako'y walang malay. Baka kasi matagpuan ka ng mababangis na hayop at iyon na nga ang sinasabi kong ginawa mong pagtulong sa akin. Iniligtas mo ang aking buhay sa kapahamakan. Hindi na ako nakakibo. Pinagmasdan niya ang namamaga niyang paa. Siya ay dumaing. Masakit. Mukhang napilayan ka. Oo nga. Bakit anong nangyari? Hindi ko na matandaan. Kailangan gamutin natin iyan bago lumala. Papaano? Rana ako tumalikod sa kanya. Kaagad akong kumilos. Nanguha ko ng mga dahon na ginagamit namin ng lola sa panghihilot ng anumang bahagi ng katawang sumasakit. Nagbalik ako sa kubo. Pinanood lamang niya ako habang ako'y kumikilos. Damang-dama ko habang sinusundan niya ako ng tingin. Ewan ko kung humahanga siya sa akin o namamangha sa aking ginagawa. Nagpakulo ako ng tubig. Napunan niya kung papaano ako maglingas ng apoy sa lutuan. Namangha sa husay kong magkiskis ng 2 kahoy na tuyo upang lumikha ng ningas na naging apoy. Hinipan ko yan at pinagbaga ang mga kahoy na tuyo. Ilang sandali pa. Nakasalang na ang bangang may tubig sa apoy. Nang kumulo iyon, inilagay ko ang mga dahon na aking nakuha. Habang ginagawa ito, muli siyang nagsalita upang ako ay kausapin. Anong pangalan mo? Isabel. Isabel? Ako si Aldo. Tumango lamang ako. Dito ka ba nakatira, Isabel? Hindi. Anong kubo na ito? Ginawa ko para may mapuntahan sa tuwing gusto kong mapag-isa. Kung gano'n may mga kasama ka pa. Ang lola ko. Saan kayo nakatira? Hindi ko pwedeng sabihin sa'yo. Bakit? Basta magagalit ang lola pag nalamang hindi ko na itinuloy. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa kanya. Magsasalita pa sana siya. Pero tumalikod na ako at inasikaso ang nakasigang. Hinango ko ang banga mula sa apoy. Ibinuhos ko sa bawang kaunting laman kasama ang mga dahon. Binantoan ko ng malamig na tubig mula sa tapayan ang mainit na tubig na ibinuhos ko sa baso. Nakalipas ang ilang sandali. Handa na iyon. Lumapit ako kay Aldo. Naupo ako sa kanyang harapan. Bagyang lumaylay ang aking mahabang buhok sa aking mukha at natatakpan ang aking paningin. Marahan ko iyong hinawi. Bawat kilos ko, tama kong pinagmamasdan ako ni Aldo. Ang sabi ko sa kanya, ilalagay ko ang dahon sa namamagamang paa nang hindi man lang tumitingin sa kanya. Nanatili akong nakayuko. Sige. Kaliwang paa niya ang apektado. Hinugasan ko muna yun ng sabaw ng dahon. Medyo mainit ng kaunti, ngunit hindi naman siya napakislot. Hinimas ko ng bahagya ang kanyang paa, parang hinilot, at saka ko itinapan ang dahon. Napabuntong hininga siya. Umaayos na ang pakiramdam ko kaagad. Ang nakangiti niyang sabi sa akin. Hindi ko matagalan ang kanyang titig. Tumayo na ako agad. Humagpang palayo. Huwag ka munang almalis. Hindi pwede. Ang sabi ko. Baka hinahanap na ako ang lola. Pero, hindi ko na siya hinintay. Napigilan ako. Umalis na ako agad. Nagtatakbo ako pabalik sa lugar namin ng lola. Pagdating ko sa aming tahanan, nadatnan kong nagluluto ang lola. Bakit anong nangyari sa'yo? Pagtataka niyang tanong sa akin, habang pinagmamasan akong humihingal na parang may tinatakasan. Wala, lola. Pagsisinungaling ko, nakita mo ba yung ibon na hinahanap mo? Anong ibon? Yung dumadapo ka mo sa punong malapit sa batis. Opo, lola. Opo, nakita ko. Nang tanghaling iyon, nang maidlip ang lola, sinamantala ko ang pagkakataon. Nagdala ko ng natira naming pagkain kaninang tanghalian at saka ko yung dinala sa kubo kung saan naroon si Aldo. Pagpasok ko sa kubo, nakaupo sa papag si Aldo. Hinihintay ako. Sabi ko na't babalik ka. Dinalahan kita ng pagkain. Maraming salamat. Pinanood ko siya habang nilalangtakan ang dinala kong pagkain. Panakanak ay tumitingin siya sa akin at tinaalok ako. Bakit ayaw mo akong saluhan? Katatapos ko lang kanina. Ang sarap ng inihaw na ito. Baboy ba ito? Baboy ramo. Matagal ka na bang nakatira rito sa gubat? Oo, dito ka ipinanganak. Hindi, sa bayan talaga kami. Bakit kayo dito tumira sa gubat? Mas tahimik. Kung sa bagay, pero hindi ba mapanganib dito? Anong ibig mong sabihin? Wala. Naisip ko lang na parang hindi nababagay sa isang dalagang tulad mo ang manatili sa kagubatang ito, lalo pat ikay maganda. Nahiya ako at napayo ko. Umiwas ako agad. Ikukuha kita ng tubig. Doon mismo sa batis para malamig.
Kagad akong tumakbo palayo habang dala ang munting tapayan. Pagbalik ko dala ko na ang tubig. Pinanood ko siyang uminom. Tumulo pa ang tubig sa kanyang dibdib. Nabasa ng bahagya ang kanyang suot at bumakat ng kaunti ang kanyang katawan. Noon ko lang napagmasdang mabuti ang kanyang pangatawan. Nagdulot iyon ng kakaibang pakiramdam sa akin kaibuturan na hindi ko maintindihan. Sino nga ba ang mag-aakalang may nakatira pa pala sa bahaging ito ng kagubatan? Ang sabi ni habang pinapahira ng bibig. Hindi ako nakakibo. Tagabayan ako sa kalatagan. Patuloy niya. Naalala ko ang sinabi ng lola ko tungkol sa mga tao sa bayan. Malulupit daw ang mga ito. Ngunit bakit hindi ang isang ito? Para siyang mabait at maalalahanin. Kabaligtaran sa mga babala ng lola. Kasama kong nagpunta dito sa kagubatan ang mga kaibigan ko. Nasaan sila? Nagkahiwa-hiwalay kami. Ewan ko kung nasaan na sila ngayon. Ano bang nangyari? Ang huli kong natatandaan, tila may naamoy akong usok na napakabaho. Noon ako nawala ng malay. Pagising ko, andito na ako sa kumong. Hahanapin mo ba ang mga kaibigan mo? Sana, pero hindi ko kabisado ang gubat na ito. Baka lalo akong maligaw. Kabisado ko ang gubat na ito. Liban doon sa kabilang dako ng kakahuyan. Talaga, pwede mo akong tulungan? Hindi ko alam. Sige na, para makita ko na ang mga kaibigan ko. At nang makabalik na kami sa bayan, nag-aalala na rin ang mga pamilya namin. Hindi ko alam kung paano kita tutulungan. Samahan mo akong maglakbay para hanapin sila. Nag-isip ako. Nagtalo ang katwiran sa nararamdaman. Ang udyo ang aking isipan. Huwag kang makipag-unaya sa lalaking ito. Ngunit ang aking puso ay nagdidiktang, sige, sumama ka sa kanya. Tulungan mo siya. Sa bandang huli, higit na nanaig ang aking puso. Sige, sasamahan kita. Pero magpagaling ka muna. Hindi ka pa maaaring maglakbay sa kondisyon mong iyan. Napangiti siya. Salamat, Isabel. Maraming salamat. At dito nagsimula ang aking impyerno.